Purihin ang Panginoong Diyos, magandang umaga sa ating lahat. Tayo po sana ay nasa mabuting kalagayan. Sabi nga, O Jesus, Ikaw ang aming tagumpay. Sa aklat po muli ng Romans chapter 4. Ito, medyo malalim po kasi ang pag-aaral dito, kaya unti-unti po natin. Ano po? At sana po ay manatili po tayo nakaantabay. Dito po sa chapter 4, narito na po tayo sa verse 13. Dito po may kakaroon po tayo ng konting debate. Debate hindi para magtalo-talo, kundi para liwanagin. Sa verse 13 ng chapter 4, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Verse 14, kung ang sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ng Diyos, ang kautusan na naging sanhi ng pagkapon ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. Verse 16. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad ni yayamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Tayo manalangin saglit, nakilang Diyos, knowledge and wisdom, at syempre po, better understanding ng pagkaluto namin. Kunin niyo sa bawat sa amin. Alam namin ang lahat ng ito ay para sa aming katitibay at ikatatalino upang kami man ay lumapat sa daigdig na ito, lubos sa aming naunawaan ko ano ba ang aming buhay. Totoong buhay ay pinatulog po ninyo sa amin. Kaya talangin namin, Lord, umipong gabay sa akin bilang iyong tagapangaral, ganun po sa lahat ng makikinig. Bless us in Jesus' name. Amen and Amen. Ang aklat kasi ng Romans, napakahirap po nito. Mayroong theological na mga debate rito. At dito, pag nililiwanag ni Paul, ang mga nangyari. Di ba noong nakaraan, sabi natin, ang pagtalakay niya, sabi niya, tanongin natin si Abraham, yung karanasan niya. Sa English yan, according to the flesh. Yun yung pagkakaano na unang inano na according to the flesh. Paano nabuhay si Abraham? Yun yung salitang yun. Pero pag tinranslate mo siguro sa Tagalog yun, sa kasalukuyan, iba magiging meaning. Pero pag tinignan nyo dun sa original, ang pinatutukulan din dito, nung nabubuhay si Abraham, ano ang kanyang naranasan. Kaya nga, noong nakaraan, tinanong ko rin, ano nga ba naging karanasan ninyo ngayon? Pagdating sa pananampalataya. No? At gusto mong linawin na para magkaroon ka ng karanasan, kinakailangan po ng mahabang panahon. Wala pong taong ang tatanungin sa karanasan ay bata. Tanong mo, kahit ano bang karanasan mo? Karanasan nagsisimula pa lang yan. Hindi kami pwedeng mga adolescents, mga kabataan. Ang salitang adolescent pala, yun yung time na lumilipat pa lang sa pagkabata, sa pagbibinataw pagdalaga, so wala pa rin. Amen. Meron pa nga tayo tinatag na dibo-dibo, 18, 21, di ba? Uy, pa nagdibo, bakit natin? Uy, dalaga na yan. 21 sa lang, uy, binatay. Ano naman kinalaman doon? Na ano raw? Wala na siya sa adolescent period, nagsisimula na raw mag-mature.
O, kaya pagdating ng edad na yun, nag-iiba ang takbo ng isipan, ng puso at ng katawan. Amen? Nung pagdating ng adolescent period, pagpasok ng 12 to 13 years old ng mga bata, mga dalagita, mga binatidyo, ano nangyari? Nalilito. Bakit? Doon kasi nagsisimula physically, nagkakaroon ka na ng buhok sa kiligili. May anghel ka na ngayon. Amen? Pagkatapos, iba na amoy mo. Iba na gusto mo. Magkamisan, naranasan mo ng malito. Kasi, galing ka sa pagkabata, tinitingnan mo kung tutuloy mo pa yung pagkabata mo, hindi na pwede kasi nagbibinata ka na. So, yun ang, sabi nga ng sa psychology, naalala ko din, yun ang pinakamahirap na parte ng kabataan, yung adolescent period, adjustment period. Pero pag 18, 19 ka na, tapos 21 sa lalaki, nagsisimula ng mag-mature. Kaya, hindi, nagsisimula ka ng magbisyo. Nagsisimula ka ng maging matapang. Yan mga ano yun. Kasi inaano mo, binata ka na. At yung time na yan, graduate ka na sa eskwela, nagsisimula ka ng magtrabaho. Amen. Tapos dyan, pwede ka nang mamili. Nararamdaman mo, uy, pwede na ba ako mag-girlfriend, boyfriend, at mga age 24, 25 ka sabi, at the age of 24, 25, yun yung yun ng pag-aasawa, yung iba nag-aasawa na riyan. At pag nag-asawa ka, di ibang chapter na naman yun. So, pwede mo na bang tanongin ng mga bagong mag-asawa patungkol sa pag-ibig? Hindi rin. Kasi bago pa sila eh. Hindi pa sila nag-aawa, hindi pa sila nagsisigaw, wala pa selos. Wala pa yung mga bagay na yun. So, kailan mo tatanungin ng isang tao when it comes to experience? Ang dapat mo tanungin, yung may edad na. Kasi sila yung dumaan ng karanasan. At ako nga, nasa 63 na, so nakikita ko nag-iiba na. Ilan taon na po kayo, Sister Ro? 71. 71, te? 79. 79. Tingnan nyo, parang fresh na fresh ko. Ngayon 29. Oh, yan ang mga tatanungin. Kasi sila may pinagdaanan, may karanasan. Yun ang dahilan kung bakit si Abraham ang tinatanong dito. Amen? Kasi siya ang unang nakaranas patungkol sa Panginoong Diyos. Kasi siya yung tinawag eh. Amen? Pero, huwag niyong titignan na kahit siya ang unang tinawag, wala siyang karanasan pagdating sa pananampalataya. Dito makikita mo, hindi yan tatawagin ng Panginoon kung yan papetik-petik lang sa pananampalataya. Kasi kung gano'n, idadaanan lang natin sa edad. O mga kapatid, masusulit kayo pag edad ng 70. Naku, pag in-apply mo ngayon yan, 40 pa lang, may namamatay na eh. Wala na eh. Hindi na applicable. Sabi nga ng iba, paiksi ang buhay. Ako hindi ako naniniwala doon. Kaya umiksi ang buhay niyan kasi wala sila sa Panginoong Diyos. Pag nasa Panginoong Diyos ka, yung pangako, yung 120 nga, kung tutusin, maiksi pa yun eh. Amen. Kaya magalas tayo pag nakikita natin, uy, may mga matatanda doon sa amin. Meron ng, may mga puting buhok na. Yan ay tanda ng, sabi nga, ang puting buhok ay tanda ng wisdom yan. Kasi nga, yung karanasan nandiyan niya. So, nung tinanong dito, si Abraham, ilang taon na siya? 75 po. Tapos nagkanak pa siya, 100 years old na siya. So yung 25 years na tumakbo mga kapatid, doon nasubok ng Diyos si Abraham kung siya mananatiling naniniwala sa pangako dahil noong 75 years old siya, pinangakuan siya ng Diyos na siya po ay magiging ama. Amen. Sa atin bilang tao, mainipin po tayo, gusto natin pag sinabi ngayon, mamaya nagaganap na. Take note mga kapatid, pinangakuan na 75 years old siya, na tupad yung pangako, 100 years old na siya. So, ilang years ang lumipas? 25. Amen. O, sino rito mga 25 years na sa pananampalataya? Tayo ngayon, sa God's Household Christian Ministry, 20 years sa God's Household. 20 years na tayo. Amen. So, nakaalpas tayo. Ngayon, yung bago tayo mag-God's Household, meron pa tayo mga dating inanuman.
So, more or less, may 35 to 40 years na tayo sa pananampalataya. Hindi dire-diretso. Hindi, sila Sister Rica nun eh. Dati siya kinakarga ni Sister. Sister Peling, di ba? Ay, wala pa yung mga ano niyan eh. Maliliit na yan eh. Si Noah, wala pa. Nililigawan pa lang ni Angelo si... In love pa si Pastor Imping kay Rian Mara. Ganun, ako din naman. In love ako kay Sister Rose, kahit di ko pa siya masyadong kilala. Ganun yung... Amen. So, kung magmula nun, hanggang ngayon, dire-diretso ka, malamang sa hindi, nakasurvive ka sa karanasan pagdating sa Panginoon Diyos. Kasi yung iba, wala, hindi na tumatagal. Sa madaling salita pa, kapatid, ginawang example si Abraham upang ipakita sa atin that it takes time. Ha? It takes time. Sabi ko nga kay Sister Rose isang araw, alam mo, kung kailan ako tumanda, 63, ngayon lang para akong nakakaunawa ng gusto. Ngayon ko lang na, tapos dinala ako ng Diyos sa mga ibang gawain. Doon ko na, minsan kasi mag-iisip ka, bakit ka dinadala sa gano'n? Yung pala, dadagdagan ka na experience, dadagdagan ka ng knowledge, lalawak ang iyong pangunawa. So mahalaga, ang pinupunto ko dito, kaya tinawag si Abraham, dapat ninyong maunawaan na ito ay patungkol sa iyong magiging karanasan. Kayo ang magsabi sa akin, papayag ba kayo na isang taong bata pa, walang karanasan, pamumunuan natin, yung mga magkano sa iyo, siya ang pagtatanungan mo? Kaya nga nung nabuhay ang Panginoon Kristo, walang halos maniwala sa Kanya kasi 30 years old na ang Panginoong Kristo, 33 siya namatay, kaya walang naniniwala sa Kanya. Kasi biblically, in the Bible, in the Mosaic Bible, mga kapatid, sinasabi mo Mosaic dahil Old Testament, kasi sinasabi nila, ang wisdom dumarating kasi at the age of 70. Kailan nagsisimula ang maturity? 70. Kailan nagsisimula ang wisdom? At the age of 40. 40 na ikaw? Pwede, meron na. Sister ikaw, may 40 ka. Wala ka, bata ka pa eh. No? Hindi pa. Ang ini-introduce kay Rika, yung dalawa eh. Eh, siyempre. Pero pag dumating yung time na mag-40 yan, makikita na nag-iiba talaga. Kaya nga sabi ng kawitan, life begins at 40. Because doon mo lang maiintindihan ang mga nangyayari sa buhay. Ilan taon natin? Paano na yan? 55. So, nandito lang tayo sa threshold na nangangalahati na kayo doon sa karanasan para magkaroon ng wisdom. Ako din ganun, hindi ako nagmamadali. Kapag nagmadali ka, mga kapatid, anong mangyayari? Mas malaki ang possibility, madisgrasya ka. Si Moses, naalala ninyo, ilang taon siya nung tinawag ng Panginoon? Nag-train siya sa Egypt ng 40 years. Nung 40 years old na siya, tinawag siya ng Panginoon, nilabas siya ng Egypt. Saan siya sunod na tinrating? 40 years na naman saan? Sa wilderness. Ginawa siyang pastor. Amen? So, hindi po basta-basta. Ganito kasi sa talinghaga, sabi ng Panginoon, ang pananampalataya ay katulad ng halaman o seed, nagsisimula sa seed. Tama? Kinakailangan maitanim ito sa mabuting lupa. Pag yan ay sa daan, sandali lang yan. Pag sa batuhan, tutubo sandali, wala. Hindi na. Mabigat yung pangatlo, tumubo nga, sinabayan ng damo. Ano yung damo? Ha? Sanlibutan, sabi na, pwede. Sasabayan ka ng business, sasabayan ka ng money, sasabayan ka ng fame, magiging famous ka, yun ang mabigat eh.
Tapos, ang sabi doon, hindi pinapapatay yun, hindi inaalis yun. Kasi pag inalis mo yun, nadadamay pati yung mga matitino. Kasi kahit naman ikaw nasa Panginoon, pwede ka namang magkapera. Amen. Inaalis pa yun? Pwede ka namang sumikat. Kailang dala-dala mo ang pagsikat sa Panginoon Diyos. Amen. Pwede ka namang maging achiever. Pero ang lahat ng ito ay dinededicate mo sa Panginoon. Kasi yung iba, nagkaroon ng pera, sarili lang iniintindi. Nagkaroon ng fame, sarili lang iniintindi. Nagkaroon ng lahat ng bagay sa tingin, sarili lang iniintindi. Magkaiba yan. So, hindi dinatanga. Pero, that's dangerous, man. Kaya ang pinakamaganda, gawin mo mabuting lupa ang iyong sarili. Paano mo naman na mabuting lupa ka? Pabayaan mong i-cultivate. Ang lupa, kino-cultivate po yan. Pagkatapos, naalala ko kasi yung grade 6 kami, tinuro sa amin yan. Magtatanim ka ng pecha, hindi pala ganun kadali. I-cultivate mo muna yung lupa. Tama? Aalisin mo yung mga bato-bato. Aalisin mo talaga. Amen? O aalisin yung mga bato-bato. Pag naayos na yun, sipata ka, may palubid-lubid doon, patali-tali pa, titingnan na gano'n. Pag gano'n na, hindi pala. Lalagyan mo muna, i-prepare mo yung soil. Ano gagawin mo sa soil? Titignan mo ko yung soil mo ay may abono o mataba na yun. Pag hindi, lalagyan mo siya ng abono muna. Nakakanin mo muna siya. So, ganun po. Hindi po yan pwedeng madali. Amen? Pagkatapos, paghanda na, tsaka lang itatanim yung seed. Pag itinanim yung seed, mga kapatid, may takdang panahon hihintayin ka para siya ay umusbong. Pag umusbong, hindi ibig sabihin lalago na agad. Naintindihan niyo mga kapatid. Yun ang hindi iba ka lang pag tumanggap sa Panginoon, naging born again, dire-diretso na. Ba, hindi. Umuusbong ka pa lang. Kinakailangan na hintay mo. Pag may umusbong ng isa, dalawa, tatlong dahon, anong gagawin mo? Sige. Ay, pag ang kabataan ang tinanong mo nito, walang sagot. Kasi ang walang ginawa ang kabataan ko, di magpipigdot. Wala na yan ang tinuturo ngayon yung Noon talaga, ka. Ganun pala. Pag may tumubo na, kinakailangan mo sa protektahan. Tingnan nyo yung mga kapatid. Lalagyan mo siya ng takip. Dahil may bubuyog, may manok, may ano na pwedeng tuklawin. Amen. Tapos pag kinakailangan araw-araw mo siya, didiligan. Tingnan nyo, ang ginagawa ng Panginoon. Sana naiintindihan ng iba yan Pagkatapos, pag malaki na, iingatan mo pa rin kasi sa may aphids, may mga gustong kumain. At hindi mo siya pwedeng i-harvest kapag alanganin ng tubo niya. Kinakalaghintay mo siyang tubo. Pag tumubo na, time to harvest. Bakit gano'n ang ano ng Panginoong Diyos? Sapagkat may kinalaman niya sa takbo ng ating buhay. Hindi ka pwedeng magmadali at wala ka rin pakialam sa pagpapatubo sapagkat na nagpapatubo po ang ating Panginoong Diyos lang. Kung saan kanya dalhin, be just ready. Anak, dadalhin kita rito. Ang bawat lugar na pagdadala sa'yo, pag-isipan mong mabuti, pagkatapos gampanan mong mabuti. Do all your best kasi inilagay ka ng Panginoong Diyos doon. Amen. As an experience, sana ma-inspire kayo. Ako talaga ayoko sa barangay. Yung beses ako kinausap ko. Sabi ko talaga pinunta na ako sa bahay. Kinausap ko, bakit po ba ninyo ako pinipili? Ano yung sagot? Yung kapitan. Makarinig naman kami, maiba-iba naman. They're expecting something new. Wala ka namang masyadong ano dyan. Pero, may basic tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Tapos, ilang beses kami ng seminar patungkol sa mga batas. Ngayon ko naiintindihan ang batas pala ng tao nakasalig lang sa batas ng Diyos. Tapos, nung nakaraan, sabi sa akin, Pastor, kinakailangan po namin ng isang
po. Alam ko na yung mga ano eh. Tapos kada flag ceremony, Pastor, kayo na po nakasay sa prayer. Why? At ang feedback, mga kapatid, napakaganda ng feedback sa akin. Anong sabi ng mga nandun? Iba, pag kayo po nagpipray, iba po. Ako naman pa nag-pray, wala akong pakialam. Sabi ko, hindi ko, pagbubutihin mo, gano'n? Hindi po. Kasi iba po, sabi niya parang may iba po. Hindi ko siya inaano, sabi ko, ano naman ang sinabi ko, special? Wala naman. Sabi ko, pagpalain mo yan. Siguro yung, yun na nga, na yung karanasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung ngayon ang nakikita nila mga kapatid. At ngayon, pinag-iinitan nila ako na raw maging chairman. No, sabi ko, teka muna. Sabi ko, no. Kasi yung responsibility, titignan mo rin yun. Tuwing Biyernes ang aking duty, mga kapatid, iba't ibang problema ang hinaharap. At bago talaga hinihingi nila ang prayer. So, we pray. Minsan ako pang nagliligo sa harap at makikita mong iba't ibang problema. Pero kung tutusin, pare-parehas lang po. Iba't ibang pare-pareho. Ang problema, pera, utang. Kita nyo ha? Napuno ko na kasi may magdadalawang taon na ako rin eh. Love life. Sabi ko nga doon sa isa, ano mo siya? Kakasal na po kami dahil buntis na. Kaya ko lang kayo kakasal. Ikaw, ano mo siya? At dati po kami may relasyon. Kapal na mukha. Sabi ko, po kayo magsasapuntan. Pero ngayon kayo, hindi na po. Break na po kami. Kagtagalit yung babae mo. Eh, siyempre. Sabi ko, puro gano'n na lang po ang hinaharap. Puro gano'n. Sa lupa, sa negosyo, sa pera. Paulit-ulit lang. Tama ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ang iniisip ng tao, kumain, uminom, at kung kailan sila mamamatay. Nakalulungkot. Pero, tama ang sinabi ng Panginoon. Ay wala sila ng diniskusyon nila. Noong ko naintindihan na ang trabaho namin is to mediator ka. Bago sila dumating sa hukuman, kakausapin mo sila para hindi matuloy ang ng hukuman. Kaya pala ang Panginoon Jesucristo ang tawag sa kanyang mediator. Dahil ang bawat tao na nagkasala, dapat diretso ka sa hukuman ng Diyos. Ngayon, i-mediate ka ng Panginoon Jesucristo. Mananalig ka sa Kanya. At yung mediation niya, mga kapatid, ang siyang maglalayo sa iyo sa paghukom ng Diyos. Kaya nga tayo, yung pala ang trabaho ng bawat sa atin, dalhin sila sa Panginoong Diyos. Kasi siya lang ang pag-asa ng mga makasalanan. Si Abraham, ngayon, tingnan natin sa kanyang karanasan. Kahit siya ama sa pananampalataya, hindi po siya special. Amen. Hindi po siya special. Si Abraham ay itinakda ng Diyos sapagkat sa kanyang lahing manggagaling ang mediator, ang Panginoong Jesus. Nakita niya? Hindi man ikaw ang Panginoon Kristo, pero sa lahi mo nang galing, parehas din. Kasi yung Espiritong kumikilos kay Abraham, nananalaytayan niya sa pagtakbo na. Yun ang dahilan kung bakit, makinig kayong mabuti. Ang sabi na Acts 2:13, ang pangako'y sa'yo. Sino yun? Ikaw yun. Susunod. Sa iyong mga anak. Tingnan tumatakbo, no? At sa lahat ng tatawagin ng Panginoon. So, mahalaga kayo, mga kapatid. Kapag ang punla ay naitanim na sa puso mo, hindi man sa inyo tumubo, hindi man sa inyo namungan, masapat maging masaya ka na. Kasi bahagi ka ng pagliligtas ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi rito, hindi pwede sa pamamagitan ng gawa na ligtas si Abraham. Bakit? Wala pa namang ginagawa si Abraham. Katatawag lang eh. Katatawag lang kay Abraham. Ano nang ginawa niya?
Tawagin siya ng Panginoon na sabi dito, nanalig si Abraham. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang mabuting katangian, sa kanyang mabuting ginawa, hindi. Ano pa naman ang gagawin niya? Ano pa naman ang experience niya? Wala pa naman. Kaya na pag nag-evangelism tayo, hindi mahalaga kung sino siya, kung anong ginawa niya. Amen. Kasi nagtatanim ka pa lang. Naintindihan niyo? Wala pang experience yan. Kailan siya nagkaka-experience? Sa kanyang patuloy na paglago. At tanda natin, ulitin ko, ang paglago, hindi nakukuha sa maikling panahon. Biblically, ulitin ko, biblically, sa kanila, dahil pinag-aralan mo ang buhay ng Diyos, kapag ikaw ay 0, sanggol ka lang hanggang 12 years old, ang education nanggagaling sa magulang. Hindi ka pwedeng magbasa ng Biblia na sarili mo. Intindihan niyo? Hindi mo siya pinagbabasa. Dapat sa magbabasa, ano mamaintindihan niya? Pagdating ng 30 years old, ang lahat ng batang lalaki, dadalhin siya doon. Ngayon, dadalhin niya siya sa templo. Kaya gano'n ang Panginoon sa Kristo. At ang unang-una niyang pagbasa ng Old Testament, ng Tanak ng araw, ang unang ipagagawa sa kanya. Amen. Habang binabasa niya yung salita ng Diyos, yung time na yun, katabi niya tatay niya. Sino ang tuwan-tuwa sa palagay? Yung bata o yung tatay? Yung tatay, kasi nakita niya na yung buhay niya ngayon sa pagbabasa niya, nagsimula na sa anak niya. Dire-diretso na yun. Pwede siyang maglingkod sa Panginoon, lalo tingin kung siya ay Levita, 30 years old. Hindi siya pwede maglingkod na between 13 to 30. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin nababasa sa New Testament ang buhay ng Panginoong Kristo. Ang nababasa lang natin, pagdating ng 12, tumigil na. Kasi yung 13 to 30, yun yung simula ng kanyang training. Naintindihan niyo? Nagulat nga sila. Kasi wala pang 13 years old, marunong na ang Panginoon magbasa. Diba? Bata-bata, alam niya yung kasulatan. Diba? Nagugulat sa kanya, bata ka pa. Kasi dapat, 13 years ka pa. Yan ang hindi nalalaman nila. Between 13 to 30, doon siya nag-training. Amen. At para makita ninyo, between 13 to 30, mga kapatid, masunpo ang Panginoon sa Kristo. Masunpo siya. Kasi ang trabaho ng tatay ni si Joseph, masunpo. Yung magawa ng bahay. Yung bahay ko nung araw, hindi pa ganito. Puro ano lang po yung bato-bato, kaya masonry. Yun ang trabaho niya. Tapos, training sa umaga, trabaho sa umaga, training sa gabi, gano'n ang nangyari. Kaya pagdating ng 30 years old ng Panginoon sa Kristo, tsaka lang siya pumasok sa ministry kasi yun na ang requirement. Amen. Kaya pag pinag-aralan mo, kakaibang Panginoon kasi 33 years old lang siya, namatay na siya. Hindi katulad ni Abraham, kailan namatay si Abraham, matagal di ba? Si Moses, 120, matagal. Pero ang Panginoon sa Kristo, kasi magme-mediate lang siya. Hindi siya ang tatapos. Magme-mediate lang siya. Tapos iiwan niya ang lahat saan? Sa fivefold ministry, apostol, ano yun? 5 yan. Teacher. Ano muna? Propeta, apostol, propeta, evangelista, guro. Di pa? Isa pa. Pastor, nalimutan yun, at guro.